po sa ating mga ka-Q&A. Ano po? Ito po muli si Attorney A. Erwin Bautista. At ang topic po natin ngayon sa ating US Visa Q&A ay tips sa mga, for example, ay kinulang ng araw, kinulang ng buwan, bago nag-file ng isang petition or application. For example, yung citizenship or naturalization. Baka kapos kayo halimbawa ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan bago kayo makapag-file, nag-file na kayo. Kasi for example, kahit 5 years na kayo na green card, tapos lumipat kayo ng tirahan, you need to stay there or live there for 3 months bago kayo makapag-file ng panibagong naturalization application. So ngayon, ikukwento ko sa inyo isang tip na mismong US Immigration Officer ang nagbigay sa amin, dito. A long time ago, meron akong client na nag-file ng naturalization. Bago niya akong ni-retain, nakapag-file na siya. Nagpasama lamang siya doon sa interview. So ngayon, nung pag-show up namin sa interview, sabi ng officer, you are short of a month sa pag-file mo ng naturalization kasi wala ka pang 3 months dun sa bago mong tinitiran. Although, taga San Diego na siya noong time na yon. So, sabi ko doon sa officer, but officer, he has already complied with the 5 years continuous residence. Oo, wala tayong problema doon, sabi ng officer. Ang problema natin yung residence dito sa district. So, sabi niya, nung ipinal ito ay less than 3 months siya. 2 months pa lang siya dito sa district na nakatira. So, yun mismong officer ang nag-propose at nag-suggest na, sige, sabi niya, ganito gawin na lang natin. Fill out kayo ngayon ng bagong application nitong client mo at habang inaayos niya yan, bibigyan ko na siya ng exam. So, inilapang ko yun. So, right before matapos yung interview, sabi nung officer, papirma mo sa client mo, ilagay mo yung today's date. Kasi na-schedule interview niya mga 3 to 6 months later. So, na-satisfy na yung 3 months residency do sa district kung saan siya nakatira nung nag-file siya ng application for naturalization. So, naalala ko yung yung incident na yon, yung suggestion mismo ng officer. So, nagkaroon ako ng isang pagkakataon na gamitin yon. Meron kaming client na hindi pala nag-go through yung divorce niya. So, but unfortunately or fortunately, namatay yung first wife niya. So, ngayon, ang sabi ko, magpakasal ulit kayo at mag-prepare tayo at magpirma tayo ng panibagong application on the day of the interview, isubmit natin. Hopefully, it will work just like the same time na nangyari before, So, ngayon, sabi ko, ginawa namin yon. Unfortunately, do sa incident na yon, do sa adjustment of status na nagpakasal ulit after the death of the previous spouse, ng petitioner, hindi nag-work. So, meron pa palang isa kami na ganun ang nangyari. Merong isang nagpetisyon ng adopted daughter, pero na-file niya yon before mag 2 years ng adoption decree. Dapat yan, merong 2 years na custody and supervision bago mag-file ng petition do sa adopted child, So, ang batas dyan sa adoption ay 2 year na meron kang custody. Tapos, meron din tayong 2 years doon na co-residency. Kaya, tapos, the child should be adopted before the age of 17. Kaya, ang nangyari, sabi ko, baka pwedeng i-file na lang natin yung panibagong petition, ipadala natin doon with today's date. Kasi, matagal na naghihintay doon.
ang decision niyan ay to be determined in the future kasi pending pa rin. So yan yung pwede nating gawin na paraan kasi baka sakaling tanggapin ng officer yung newly dated application form which would have complied with the requirements of continuous residence, of parental control and custody, or yung residency requirement. Ano po? So, isa lamang pong tip yan para malaman natin kung totoo. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Tayo po ay napapanood sa radiofilam.com ng internet radio at saka po sa Flash TV. Ito po muli si Attorney A. Erwin Bautista ng US Visa Q&A. Salamat po sa panonood at pakikinig.